Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang buting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahon ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbili na ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad niyo sa akin upang ako man ay makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayun na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kalang mga sisidlan at inihandog sa kanyang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Happy Three Kings sa inyo lahat. Alam po ninyo, ano nga ang pangalan ng tatlong hari? Melchor, Gaspar, at Baltasar. Alam po ninyo, sa lumang kalendaryo ng simbahan, every January 6, we celebrate the Feast of Three Kings. Subalit, sa bagong kalendaryo, nawala na po yung feast na yun. At ang ipinalit, first Sunday after New Year, ay ang Feast of Epiphany, na sa Tagalog ay ang pagpapakita. Ang totoo, may dalawang version ng pagpapakita ng sanggol na si Jesus. Una siya nagpakita sa mga pastol. At ang nagpahayag sa mga pastol ay ang anghel. No? At ang sabi nga ng anghel, makikita nyo ang sanggol na nakabalot sa lampin at nakahiga sa sabsaban. No? At ang ikalawa ng version ng pagpapakita, yung ating ebanghelyong binasa, ang pagpapakita ng sanggol na si Jesus sa mga pantas. Trivia. Alam niyo po, wala namang nababanggit na three kings. Ang nababanggit lamang po sa Biblia o sa Ebanghelyo ay mga pantas. Wala ngang three, mga pantas lamang. Marahil, kaya naging tatlo, kasi may binanggit na tatlong regalo. Gold, frankincense, and myrrh. Bakit naman naging hari? Sapagkat ng mga panong yon, kustumbre, na kapag hari, dadalaw sa kapwa-hari, kadalasan ang regalo niyan, ginto. Kaya siguro naging three kings. Subalit ang ibig sabihin talaga ng mga pantas o magi ay mga dalubhasa. Dalubhasa saan? Maari daw na sila ay mga astrologer, marunong bumasa ng kahulugan ng mga bituin sa kalawakan. At yun nga, nakita nila ang tala ni David. At yun ang nag-udyok sa kanila, no? Upang hanapin ang hari ng mga Hudyo, ang sinilang na hari ng mga Hudyo. Hari o ang anak ng Diyos, no? Yun ang nag-udyok sa kanila.
Kaya anong ginawa ng mga pantas? They left everything behind. Iniwan nila ang lahat. Ang kanilang pamilya, ang kanilang tahanan, ang kanilang trabaho. Iniwan nilang lahat yan at nagsimula sila sa isang paglalakbay na hindi nila alam kung saan sila dadalhin. Hindi nila alam kung gaano katagal ang magiging paglalakbay na ito. Basta ang desire nila ay ang masilayan ng kanilang mga mata ang anak ng Diyos na isinilang. Sa kanila, sapat na yon. Kaya nagsimula na sila na isang paglalakbay. So mga kapatid, sa pagkakataong ito, ang pagninilayan natin ay paglalakbay. Kasi alam niyo po mga kapatid, bilang mga tao, isinilang tayo sa lupa, hindi upang manatili sa mundo. Wala naman taong isinilang na para manatili sa mundo. Tayo ay panandalian lamang dito para lamang tayong nakikiraan. Naglalakbay. We are pilgrims here on earth. No? Manlalakbay lamang tayo. Kaya ka naglalakbay kasi meron kang gustong marating. At tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, dapat klaro sa atin. Saan ka ba? Saan ba yung gusto mong marating? Nakakita ba na ka naman ang naglalakbay na hindi alam kung saan pupunta? Kailangan bago ka maglakbay, klaro sa iyo, saan mo gustong makarating? Ano ba yung gusto mong marating? Dapat klaro yun. Kasi may mga taong hindi klaro sa kanila eh. Kaya nga, nasisira lamang ang kanilang buhay dito sa mundo. No? Halimbawa, yung mga taong punong-puno ng bisyo sa alak, bisyo sa sugal, bisyo sa pambababae. Hindi yun ang kanilang direksyon ng buhay. Hindi yun ang goal nila, no? Kaya lang di nila alam kung ano. Subalit tayo mga kapatid, dapat malinaw sa atin, saan ba natin gustong makarating? At dapat malinaw sa atin bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, nais nating makarating sa tahanan ng Ama. Dapat yun. Dapat tayong makarating, gusto nating makarating sa tahanan ng Ama. That should be our goal here in our earthly journey. At anumang mga bagay na ikaliligaw natin ay dapat nating iwasan. No? So, yon. At magandang tanong, ano yung kailangan mong iwanan? Kasi pag dinala mo pa yan, magiging sagaba lamang yan at baka hindi ka makarating sa gusto mong patutunguhan. Kung ating susuriin ang ating bansa sa taong 2025, naglakbay tayo ng 1 year ang bansa natin. Kung titingnan natin, naligaw ang ating bansa. Sa halip na sumamba sa tunay na Diyos, sumamba sa Diyos ng kayamanan at kapangyarihan. Kaya tayo'y nalugmok sa matinding krisis ng pagnanakaw. Isang napakatinding nakawan ang ating nadiskubre, no? Ang mga taong inilagay natin sa tungkulin para tayo paglingkuran, tayo pala'y pinagnanakawan ng bilyon-bilyon. No? Grabe. Naligaw sila sapagkat nakakita sila ng ibang bituin. Hindi ang bituin ni Kristo ang kanilang sinundan. So ano yung mga dapat nating iwanan? Kasi mga kapatid, bago tayo makapagsimula ng isang bagong paglalakbay, we have to identify the devil, no? So we can cast it out, no? Otherwise, kapag hindi natin ika-cast out ang devil na yan, dadalinda na sasama yan sa atin hanggang sa bagong taon. Walang mangyayaring bagong taon sa atin kapag dinala pa natin yung mga demonyong yan. We have to cast the devil out of our society. But before we can cast out the devil, we have to name the devil. We have to identify the devil. So we can cast it out, no? Yun ang mga bagay. At siyempre tayo, on a personal level, ano yung mga dapat nating iwan? Siyempre yung ating mga masasamang ugali, yung ating mga masasamang immoral na relasyon, diba? Yung ating mga bisyo, yun ang mga bagay na dapat nating iwanan para makapagsimula tayo ng bagong buhay. At mga kapatid, tulad ng mga pantas na may talang sinundan,
tayo, ang magiging tala natin ay walang iba kundi si Kristo. Alam niyo mga kapatid, ngayon kasi madali na maglakbay kasi basta't may GPS ka, mararating mo yung gusto mong marating. Subalit nung unang wala pang GPS, ang mga naglalakbay, ang kailangan nila, compass. Nakakita ba kayo ng compass? Yung compass, bilog yan. No? Tapos meron siyang pointer na magnetic pointing to the north. Kahit nasaan ka, it will point to the north. Bilang mga Kristiyano, mahalaga sa atin na meron tayong moral compass. Because the moral compass will point us to God. The moral compass will point us to Jesus Christ. This is the way to Jesus Christ, no? This is the way to God. Dapat ganun, na meron tayong moral compass. Subalit, magkakaroon lang, ano ba ang moral compass natin? Our moral compass will be our conscience. The problem with conscience, pwede kasing erroneous at pwede ring mamatay. No? Siyempre, kapag hindi mo nang pinag-aaralan ng turo ng Diyos, maaring ang iyong konsyensya rin ay erroneous o mali. Pwede din namang maging manhid. Maraming mga tao, patay na ang konsyensya. May mga taong, ang dami na ang pinatay, hindi pa rin nakukonsensya. Ang dami na ang pinagnakawan, bilyon-bilyon na nga, hindi pa rin nakukonsensya. May mga taong patay na ang conscience. Hindi na gumagana yung moral compass nila. Hindi na magnetic. Hindi na pointing to God. Wala nang ganun. Kaya nga mahalaga na gumagalaw yung ating moral conscience pointing to God. No? Gumagalaw pa ba ang ating moral conscience pointing us to God? This is the way to God. No? Ganon. You know mga kapatid, the worst thing that can happen to us is for our conscience to die. Pag namatay na ang conscience natin, wala na. You are hopeless. No? You are hopeless. Okay? So dahil meron tayong moral compass, dapat, doon na nakaturo, dapat we should fix our gaze on the star. We should fix our gaze on Jesus Christ. No? Doon natin ituon ang ating pansin para hindi na tayo nadidistract at baka kung saan lang tayo mapunta. At sumamba na naman tayo sa kayamanan. No? So, yun. Isa pa, what else can we learn from the journey of the Magi? Kailangan natin ng companion. No? Kailangan nating, alam nyo kasi mga kapatid, tao lang tayo. We cannot just rely on our human reason. Alam nyo, yun ang problema ng maraming tao ngayon eh. They just rely on their human reason. How can you be sure that what you're thinking is correct? Di ba? Masyado ka namang self-assured na, ito yung paniniwala ko, tama ito. We need a companion that will check us, no? That will check our belief system, that will guide us. And who is that companion that I'm talking about? The church. Kaya nga itinatag ni Kristo ang kanyang simbahan. Sapagkat sa mundong ito, maraming bulaang propeta. At sa mundong ito, napakarami ng landas na nagsasabing ito ang tamang daan. Pero hindi naman, ililigaw ka lang. Kaya kailangan natin ng simbahan. Ang simbahang itinatag ni Kristo. At yan na magtuturo sa atin sa tamang daan, tamang landas na dapat nating tahakin para walang ligaw, no? Kaya nga mga kapatid, we need the church as our companion. Mahirap kasi maraming mga Kristiyano, soul of light, freelancer. Hindi ka pwede maging Kristiyano na ikaw ay freelancer, na ikaw ay soul of light. May nagsasabi kasi, I believe in Jesus but I do not believe in the church. May mga ganyan eh. Mali yun. We cannot continue this earthly journey alone. We need someone as our companion to guide us. And who will guide us? The church. Kailangan natin ng simbahan. No? Kung sa ganoon,
makarating tayo sa nais nating marating. Walang iba kundi sa tahanan ng ating Ama. Amen? So tumayo po tayo at pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako